Breaking news, grabe ang pasabog ni VP Sara Sani Angara, pinangalanan na ginimbal ang Kongreso, Palasyo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ayan, ang si balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila totoo pala ang kasabihan, ang sinungaling ay tila kapatid ng magnanakaw at walang lihim na hindi mabubunyag. Matapos pinangalanan ng Vice President na si Sara Duterte ang dalawang taong may control di umano sa bilyones na pondo ng bayan at matapos itanggi ng House Speaker Martin Romualdez at Saldico ang kanilang kinalaman sa di umano'y pagkontrol sa bilyones na pondo ng bayan. Ito ang nakakagulat. DepEd Secretary Sani Angara tila inilaglag at nahuli umano mismo sa sariling bibig at aksidenteng pinangalanan si Romualdez at Saldico. Pero bago ang lahat, wala, nadulas ha? Aba? Totoo ba yan? Ay, naku po! at kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila napatunayan na mismo ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte na hindi gawa-gawa lang o imbento ang kanyang mga inilabas na mga testimonya na dalawang tao lang di umano ang kumukontrol ng bilyones hanggang trilyones na pera ng buong Pilipinas. At hindi lamang dalawang tao lang ang kumukontrol, no? Trilyones, bilyones. Ang sarap siguro ng ganun kapag ikaw pinagkatiwalaan ng ganun. Hindi ka tutusin, no? Parang ang hirap. Nakakatukso talaga eh, no? Talagang ikaw na siguro yung pinakamatinong tao sa mundo kapag hindi ka natukso sa ganun. Isa may isip mo, parang, kumurot kaya ako ng isang bundle dito. Hirap. Hirap, no? Komento ang magpapatunay dito dahil kahit na mismo ang kasalukuyang DepEd Secretary ngayon na si Senator Sani Angara ay tila nadulas di umano, nahuli sa sariling bibig at aksidenteng naibuking at napatunayan na tila tama talaga ang naging inilabas na mga pagbubunyag at mga testimonya noon ng pangalawang Pangulo. Ala, lagot ka! Ay, naku po! Nadulas ka, pagkatapos sabi, siyempre, pagkatapos ka namin i-appoint dyan, ipalit dyan, gaganyanin mo kami. Nadulas, siguro hindi niya na-control yung sasabi, parang na ano siya, no, na parang, siguro, napatuloy-tuloy yung interview sa kanya, tapos bigla siya, ay, kasi, tapos bigla niya maisip, ay, sorry, wrong number. Na di umano'y hawak lang ng dalawang tao ang bilyones at trilyones na budget ng ay, ganon? Parang inulit niya pa ulit? Ay, parang mas lalong napagtibay tuloy yung sinabi ni BP Sara. Ano ba yan? Ano ba yan? Grabe. Pilipinas at ito di umano ay walang iba kundi ang nasabing Speaker of the House na si Martin Romualdez at Congressman Saldico. Sa ginanap na Teachers Day kahapon sa Quezon City, tila aksidenteng nasambit at pinangalanan ni Sani Angara ang pangalan ni Saldico at Martin Romualdez nang pasalamatan nila ito dahil ito raw ang dalawang taong nag-increase ng budget ng DepEd sa appropriation fund nito ng 2025 at ito yun lang. Okay na sana yung nagpasalamat, no? Salamat do sa dalawa, ay sa dalawang yan. Kasi nag-increase ng budget. Siyempre, kung wala sila doon, kung hindi sila yung may control noon, ano naman lang say nila para i-increase nila yung budget. Siyempre, kailangan may say ka para gawin mo yon, mag-increase ka. So, ano ibig sabihin? Ayun na naman yung iisipin, di ba?
kumbaga nadulas. Talagang isda na huhuli mo sa sariling bibig, no? Pag nilatagan mo ng pamilya. Nako. Parang mas lalo pa napagtibay tuloy yung sinabi ni VP Sara doon. Eto na naman ang isa. Lumabas na naman talaga na hindi na naman nagsisinungaling si VP Sara. Yun ang iisipin talaga. 'Di ba? Kasi, pagpalagyan natin, nagdi-deny sila, ganito, ganyan, ganyan. Pero ito, yung pagkakadulas is paano mo ngayon i-reverse? Paano mo ikakambyo ngayon? Paano mo ngayon masasabihin na kung maiba, balik ko lang o kaya take 2. Ay, nako. Rin ang 2 taong nabanggit din ng pangalawang Pangulo na di umano'y may kontrol sa bilyones na pondo ng Kaban ng Bayan. Kaya matapos tila madulas ang Sabi siguro ng dalawa, no? Walang yato, sana pinasalamatan na lang tayo, nagbanggit-banggit pa na. Yan na naman tuloy tayo. Yari na naman tayo, issue na naman tayo niyan. Sabi siguro ng dalawa. Ni Sani Angara nang sabihin nitong sana daw ay dagdagan di umano ni Romualdez ang budget ng Department of Education kung saan si Sana dagdagan pa yung budget. Di ang ibig sabihin, talagang siya yung humahawak ng budget. Kasi doon ka humihiling kay ano talagang kay VP Sara, maaari pang pasinungalingan may pasinungalingan. Pero ito parang pinatotohanan mo na. Grabe, lagot ka, lagot. Ako nagre-reaction lang ako dito May reaction ko lang yung nalalaman ko rito. Grabe, di ba? Kahit pwede yung kay VP Sara, hindi totoo yung sinasabi niyan. Ganon, pwede mo sabihin ganon. Kaso nga lang, parang dinugtungan mo pa. Yun ang nakasama. Sani Angara na ngayon ang tumatayong sekretary. Para tuloy testigo ka Tapos nitong palitan ng pangalawang Pangulo na nag-resign bilang DepEd Secretary ay eto na raw marahil ang kumpirmasyon at naging ebidensyang lalabas umano laban kina Martin Romualdez at Saldico at tila magpapatunay rin na hindi imbento ang testimonya noon ng pangalawang Pangulo. Yung sinasabi ko, lumalabas na ngayon na totoo yung sinabi ni VP Sara. Yung tungkol doon sa confidential fund, pinatunayan na ng COA na siya ay inosente, na maayos niya ginamit yung kanyang pondo. Walang problema. So, nung nag-reveal si VP Sara tungkol sa humahawak ng budget, yun nga sinasabi ko, pwedeng pasinungalingan yung sinasabi ni VP Sara, kaso ang problema, pinatotohanan ni Angara. Yun ang problema. 'Di ba? Ibig sabihin, totoo na naman yung sinasabi ni VP Sara. Talagang minsan, yung tadhana na talaga gumagawa ng way, para malaman natin yung katotohanan. Ako naniniwala ako sa tadhana Kahit sa karma, naniniwala ako dyan. 'Di ba? Saan tahasan nitong pinangalanan ang dalawa di umano'y kumukontrol sa bilyones na pondo ng taong bayan. Kaya't gano'n na lamang raw siya pinag-initan at ilan sa mga dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Narito at panoorin ang umano'y paglalaglag ni Sani Angara kina Martin Romualdez at Saldico at di umano'y kumpirmasyon na totoo ang sinabi ng pangalawang Pangulo na ang dalawang mambabatas ang tanging 2 taong kumukontrol sa budget ng bayan. Narito at panoorin ang shocking revelation. Ayan. Dito sa video na ito mga kababayan, pinatunayan ho nitong si Sani Angara na totoo ang sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. At yung 2 tao na yon, babanggitin ho nitong si itong si Secretary Sani Angara dito sa video na to. Pakinggan ho natin itong kanyang mga punto. PH update, yan syempre. Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Huli ka! Huli ka! Ayan yung sinasabi natin para si Speaker talaga parang napatawa siya Parang tumawa si Speaker. Parang sinabi ni Speaker, umaya ka sa akin. Ano ba parang nakaturo si Speaker?
Buti hindi binato ng bangko ni Speaker. Halaka! Ayan, syempre, CPH update ito mga katunay. Ayan, syempre, supportahan nyo din ang kanyang channel. Tuloy natin to. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman. Parang nahihinis si Speaker. Ng appropriations. Wow! Sino hong nangako? Ulitin natin. Sinong nangako? Game. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Yun yung sinasabi natin, no? Kung ikaw wala kang control sa budget, di ba, hindi ka pwedeng mangako kung iba yung kumokontrol doon or kung meron o maraming kumokontrol doon. Hindi ka pwedeng mangako kasi maraming pagdadaanan yan. Pero kung kumpiyansa ka doon sa pangako na pinangako sa'yo, ang ibig sabihin, yun na yung taong yun. Yun. Di ba? Ikaw ha, Sunny ha. Senator Sunny Angara pa na, DepEd. Oh, Senator pa ba siya? Pero nako, lagot ka. Sino hong chairman ng appropriation? Saldico. Sino hong tinutukoy nitong si Vice President Sara Duterte na may control sa budget ng sambayan ng Pilipino? Tambaluslos, Speaker Martin Romualdez at itong si Saldico. Ako, Bicol Party List. After all, tama rin ho pala itong si Vice President Sara Duterte na itong dalawang individual na to ang may hawak sa budget ng sambayan. Yung sinasabi ko no? Napatunayan na naman na hindi nagsisinungaling si VP Sara. 'Di ba? So may isip na natin ngayon na lahat ng nilalabas ni VP Sara talaga ay totoo. 'Di ba? Hindi na yung para kasi pinagtatanggol nyo kasi Duterte kayo kaya iniisip nyo totoo yung sinasabi ni Sara Duterte. Hindi Kusang nilalabas na ng tadhana yung mga ebidensya. Kusang ipinapakita na sa tao. Kusang ipinapakita na ipinaririnig sa taong bayan na totoo yung sinasabi ni VP Sara. So, papaano mo ngayon mapapasinungalingan yun? Diba? Papaano mo ngayon ipapaliwanag? Diba? Yan Siyempre, ang mga tao ngayon is nakatutok sa kung anong issue ang nangyayari sa bansa natin. Lalong-lalo na sa government natin. Kaya kung magsasalita minsan ng padalos-dalos, ingat din. Dahil kapag nadulas ka talaga, maaaring yan yung mag-backfire. Diba? Maaaring masilip yan. So, ito, katulad nito, nadulas, ayan, nag-backfire. Diba? Kumbaga, imbis na masira si VP Sara sa mga sinasabi niya or pinaparatang niya, ay hindi. Mas lalo pang napapatotohanan na totoo lahat ng sinasabi niya at hindi siya nagsisinungaling. Yun lang. Pilipino. Paano pa ho yan mapapasinungalingan? Kanino ho ba nang hihingi itong si Sani Angara para sa karagdagang budget ng Department of Education? Dito ho dyan hindi, ho sa pero sana hindi nilang nagbanggit, no? Sana sinabi na ni Tambi, huwag ka na magbanggit. Baka gusto rin ni Tambi na magbanggit na banggit mo. Baka lumakas ang image ko sa mga tao. Siyempre, kaso nga lang may issue, di ba? May issue tungkol dyan. May nilabas si VP Sara about sa budget. Di ba? Kung ikaw mag-iisip ka kailangan iwas ko to. Di ba? Kahit sabihin natin na maging dagdag pogi point sa akin to, kaso nga lang, baka pag lumabas to, kasi may issue sa akin to si Sara Duterte, kailangan iwas tayo rito. Huwag mo na akong banggitin. Magpasalamat ka na lang. Ganun na lang. Kunwari, maraming salamat po kay Santa Claus. Sa pagbibigay ng budget sa akin, sana, Santa, sa pagdating na Pasko, dagdagan mo. Siyempre, isipin naman ng mga tao, sino kaya si Santa Claus? Ayun yung nakupo. Paano yan? Yan kay Tambaluslos at dito kay Saldico. Ngayon, para doon sa mga aso ni Tambaluslos na i-deny pa rin yung aligasyon na yan ni Vice President Sara Duterte, nasa sa inyo na ho yan kung paniniwalaan nyo itong mga individual na to. Napaka-rekta hong sinabi nitong si VP Sara na ang may control sa budget ng sambayan ng Pilipino hawak lamang ng dalawang tao. At pinatunayan ho yan nitong si
Secretary, Department of Education Secretary, Sani Angara. Ito mga kababayan, ulitin natin para mas ma-enjoy ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kasi kung mapapanood lang ho ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga sinasabi na yan, nitong si Sani Angara, at hindi naman nila napanood yung video nitong si Vice President Sara Duterte, baka hindi ho nila maintindihan. Ang sinabi ho ni VP Sara, 2 tao lang ang may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. Speaker Tambaluslos at itong si Eli Saldico ng Ako Bicol pa. Yun lang. Kanino nang hingi ng budget itong Department of Education Secretary? Pakinggan mo. Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng... Talagang inulit-ulit pa talaga. Malinaw na malinaw at hindi mo maitatanggihan. Ako. Diba? Malinaw na malinaw talaga. Hinebra ang Department of Education, Mr. Speaker. Yung pangan nitong si Tambaluslos talagang pumalakpak pa siya sa kalokohan. Sir, Tams, maiipit ka dyan, di ba? Oh, kailangan talaga kasi, di ba? Kailangan malinis. Kaso nga lang, ayan, oh, paano ba yan? Eh, baka sabihin ni Speaker, hindi, ngayon lang ako humawak ng budget. Diba yung humahawak nung nakaraan eh? Hindi ako yun. ay si Pahiwat. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang chairman po. Talagang ang linaw. Malinaw na malinaw pa sa tubig kanal. Ayan, nako. Atay na. Oh. Bawas pogi points na naman yan. Paano pa ho nila papasinungalingan yan na hindi sila ang may control ng Ang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Diyos ko, kawawa ang Pilipinas. Huli kayo ngayon. Umami na mismo si Sani Angara. Sa kanyang bibig mismo nang galing. Grabe, ito ang sampal at patunay na hawak talaga ni Tamba at Saldi ang pondo ng buong Pilipinas. Panggarapalan nito. Kung magtagal ito, lulugmok ang Pilipinas sa kahirapan. Nasayang lang talaga ang mga pinaghirapan ng dating Pangulong Duterte. Kawawang Pilipinas. Sana naman magising na po tayong lahat. Kawawa na po ang ating bansang Pilipinas. Parang ako tuloy, ayoko na magbayad ng buwis, tinatapat na ako. Kasi kung ganyan na nangyayari, no? Siguro nagsisisi ngayon si Angara sa sinabi niya, no? Bakit kasi itong bibig niya to? Masyado ka kasi, masyado ka! Nadulas ka tuloy, nadulas ka! Na ang nakaupo ngayon. Sana po ibalik na natin ang may tunay na malasakit sa bansa natin. Walang iba, kundi Duterte lang. So, dagdag puntos na naman yan sa mga Duterte. Diba? Ang ibig kong sabihin yan, no? Dahil si VP Sara talaga, wala siyang kasinungalingang inilalabas, lahat katotohanan. Ganun na naman ang iisipin niya. So, paano nyo na naman ngayon ididepensa yung sarili nyo sa nangyaring yan? Diba? Napakasimple lang ng sinabi ni Angara pero napakalaking issue niyan. Diba? Napakalaki ng iisipin sa inyo. Paano nyo ngayon ika-counter yan? Diba? Ito ang krimen dati, pero ngayon, nasipagbalikan na sila. Grabe na talaga, garapalan na talaga sa bibig na mismo ni Angara nang galing. Kontrolado talaga nila ang budget ng bayan. Kaya pala walang katapos. Nagpapasalamat si Angara nung ano pa yan, 2012. Ay, ganun sabihin nila. Tagal na yan, 2012 pa yung video na yan. Sang ayuda ang pamudmod ni Tamba sa taong bayan. Kawawa talaga pag di nila kaalyado. Hinugurgur nila. Ang dami ng lumabas na balita. Benenta na nila ang gold reserve at ang mga properties ng gobyerno. Gusto talaga nilang walang itira. Kaliwat kanan na talaga ang korupsyon sa gobyerno ngayon. Akala siguro ninyo na forever ba kayo dyan sa pwesto. Tandaan nyo, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Yes, is true. Tambaloslos at Saldico ang may hawak ng budget. Booking sila dito ni Angara. Good job. Mabuhay ka, Madam Sara Duterte. God bless. Oh, hindi yata na-orient si Angara. Dapat lahat ng nasa kamera pinasalamatan niya. Sinasabi ko no? Hindi siya na-orient na. Parang hindi siya nasabihan, wala akong pasalamatan, masasabit ako sa ginagawa. Malinis na sana, no? Pwedeng pasinungalingan nyo kay VP Sara, kaso nga lang yan.
Para hindi obvious si Tamba at Saldi, ayan tuloy huli sa sariling bibig nito mismo nang galing. Kasi naman, pwede naman niyang pasalamatan lahat ng mga mambabatas na sumuri sa budget ng DepEd. Pero nag-special mention pa kasi, booking tuloy. Na totoo ang sinabi ni BP na sa huli, sila pa rin ang nasusunod sa budget ng Pilipinas. Wrong move, Anggara. Unquote. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin kanina yung video na yon na binigyan natin din ng reaksyon na nagbula kay PH Update. Ayan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.